Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Wala yung report. Okay, isang magandang katanghalian po at mabahang araw ng Wednesday po sa ating lahat. Ito ang inyong lingkod, Feni Codemus, para sa ating tanghalian dito sa ating Kakampi Online. At syempre, andito po rin tayo sa ating studio. Kasama natin si RV. Tingnan natin ang ating mga kakalsadahan kung ano na ba ang nangyayari. Ayan, lakihan mo nga be, para makita natin ang buo kasi hindi ko masyado nakita. Possible ba sila? Lakihan mo nga muna, RV. Lakihan mo. Yan, medyo nakikita na natin ang mga kakalsadahan sa mapulang lupa. Medyo hindi na siya passable, no? O yan, at lumakas na naman ang ulan dito sa kinalalagyan ko, ha? Ang San Fernando ba ay ganun din, no? At, hindi, maganda. Yan. So, may kawayan. At doon sa mga hindi naman, wala naman kayo importanteng gagawin. Huwag na po tayong umalis, no? Huwag na tayong lumarga palabas dahil medyo nagkakaroon na naman ng pagtinding ulan dito sa kinalalagyan ko. At mukhang patuloy pa rin to hanggang Biyernes ng umaga. Okay? So, RB, tingnan natin ang sitwasyon sa ating ulat panahon. Tingnan nga natin, RB. At maulan na panahon ang ating naranasan sa halos sa buong bansa dahil po yan sa bagyo at habagat. At narito po ang ating update sa binabantay nating bagyong Karina. Ayun yung nakikita sa ating latest na image na halos sa buong bansa ay nakakaranas po tayong maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan tayo naranasan sa Luzon and Visayas. Lalo na po sa western section ng Luzon at Visayas, kung saan ay nakakaranas po tayo ng paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Ito na si Bagyong Karina ay medyo malapit na po sa may Itbayat, Batanes, nasa layong 290 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Bagyang lumakas ito, kaya ang lakas ng hangin malapit sa gitna ng Bagyong Karina ay nasa 155 kilometers per hour at ang pagbugso nasa 190 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin na ito'y kikilos sa direksyong northwestward. Inaasahan pa natin na ito'y tutungo sa Taiwan sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa ating forecast track, inaasahan pa rin natin na ito'y maglaland po sa Taiwan bago ito lumabas ng ating PER. Estimated na paglabas estimated na sa araw ng Huwebes ng umaga o madaling araw ay nasa labas na po ito ng ang Bagyong Karina. So nakataas pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, eastern portion ng Isabela, northern portion ng Apayao, at northern portion ng Ilocos Norte. So, sa ating image na halos yung mga lugar po na may signal, tropical wind signal ay nasa bandang extreme ng ating northern Luzon. So, sa mga lugar po nito ay makakaras po ng masungit na panahon, ang kung saan may mga malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin.
At kanina pong around 5 o'clock na umaga, nag-issue po tayo ng heavy rainfall warning. Red, ang mga lugar po nasa red, itong Metro Manila, Rizal, and Bataan. Orange naman, ito ay nasa Bulacan, Pampanga, Cavite, and Zambales. Yellow naman sa Tarlac, Laguna, Batangas, at Quezon. Ito mga lugar ito ay asahan po natin malalakas na pagulan. Dahil po yan sa southwest monsoon o habagat. So, sa mga lugar po nito ay may posibilidad po na magkaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa. So, ang pinapahihon namin na maging mag-ingat, alerto dahil sa mga banta ng baha at landslide. Dahil naman sa Bagyong Karina, may naasahan tayo malalakas o matitinding pag-ulan ngayon hanggang bukas ng hapon sa Batanes, Babuyan Island, northern at eastern portion ng mainland Cagayan at Ilocos Sur. Itong buong Cagayan, kasama na din Ilocos Norte, La Union, Abra, Benguet, Apayao, at eastern portion ng Isabela. Mostly po dito sa northern Luzon ay makakaasa o makakaranas po ng matitinding pag-ulan dahil sa bagyo. Bukas ng hapon hanggang Thursday ng hapon, ito yung inaasa po natin nasa labas ng PAR, pero may inaasahan tayong malalakas o matinding pag-ulan doon na lang po sa Batanes, Babuyan Island dahil sa bagyo. And dagdag ko po na sa lalabing bahagi ng Luzon, kasama Metro Manila, itong Western Visayas, asahan pa rin po ng pamisa-misang malalakas na pag-ulan dahil po yan sa habagat. So sa makatuwid, itong buong Luzon and Western Visayas, ngayong araw asahan po ang pamisa-misang malalakas na pag-ulan. Kaya patuloy naming pinapaalala sa inyo, sa atin, na patuloy pa rin tayo mag-ingat at maging alerto dahil itong malalakas na pag-ulan, lalo yung tuloy-tuloy ng pag-ulan, ay nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa lagay po ng ito yung minasan pa rin tayo na malalakas na hangin, dulot ng habagat. Ngayong araw, may naasahan tayong malalakas ng hangin sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Davao Region. And then bukas, may naasahan pa rin tayo malalakas na hangin, mostly po sa Luzon. Ito sa Babuyan Island, Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. At kanina na po, nag-issue po tayong gale warning dahil meron tayong inaasang matataas ang alon saan aabot ng 4.5 meters o halos 5 metro. Dahil po yan sa bagyo, sa Batanes, northern coast ng Cagayan, kasama ang Babuyan Islands. So, sa ibang lugar po, kahit walang gale warning, ay pinag-iingat po namin na sa mga nagbabalak po malaot, na wag muna dahil sa kahit walang gale warning, masungit kasi ang ating panahon ngayon at pagbugso-bugso ang lakas ng hangin. Tulad ng bagay ko kanina, may nasaan pa rin tayong malakas na hangin ngayong araw at bukas. At tapos mas pinapalala pa ng pamisa-misa ng malalakas na pag-ulan dahil sa habagat. Ayan po ang ating update sa ating binabantayang Bagyong Karina. Mula sa Pag-asa, ako po si Alizardi Aurelio.
Ayan, balik tayo sa ating programa. Sa ulo ng ating mga balita, 75 security ni Vice President Sara tinanggal na ng PNP. Samantala po, workers tutulungan daw ng dole. Kadiwa store gagawin ng permanente. Karina, mas lumakas sa Metro Manila at iba pang lugar ay inuulan at binabaka pa. Babae patay sa sunog sa Caloocan. Samantalang Lady Cat nagsa-sideline bilang shoplifter. Lalaking kinatay ng fish vendor. Yan po ang ito. Sa ating mga balita, kinumpirma kahapon ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagtatanggal ng Philippine National Police sa kanyang mga security personnel. Sa isang pahayag kagabi, sinabi ni Duterte na lahat ng 75 personnel na PNP Police and Security Group na nakatalaga para magbantay sa kanya, tumitiyak ng kanyang kaligtasan, ay tinanggal na simula 22. Mismong si PNP Chief Francisco Marbil ang naglabas na kautusan hinggil dito. Sa kabila nito, tititiyak na kautusan sa publiko na hindi maapektuhan ng kautusan ang kanyang trabaho bilang isang vice-presidente. Samantala, punta natin ang Pogo. Tiniyak ni Department of Labor and Employment, Doris Secretary na ng pagsasara ng gaming operators sa ating bansa. Maaari na linggong ito. Bukod ito sa mga interbensyon na may mga kinalaman ng specific jobs fair para sa local at overseas employment. Samantalang kinumpirma rin na Legoesma 79 na internet gaming licenses. Nasa 28 Pogo firms na sa National Capital Region ang nagbigay ng listahan ng kanilang mga manggagawa. Karaniwan aniya sa mga trabahong hinahawakan ng mga naturang manggagawa ay may kinalaman sa encoding, information technology, administrative, finance at iba pang mga trabaho sa loob ng mga naturang trabaho. Ilan naman sa trabahong target nila ibigay sa mga Pogo workers ay ang nasa industriya ng business process outsourcing o BPO. Matatandaan sa ikatlong sona ng Pangulo nitong nakaraang Lunes, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaban sa lahat ng operasyon ng Pogo sa bansa. Bunsod na rin ang pagkakasangkot ng mga ito sa scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, torture, murder at iba pang mga kaso.
Good news. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing permanente ang lahat ng Kadiwa store sa ating bansa. Sa kanyang ikatlong zona of the nation address noong Lunes, iginiit ng Pangulo na ang Kadiwa store ay magsisilbing kapaki-pakinabang at kaagapay ng taong bayan sa panahon ng mataas na presyo ng bilihin at pagkain lalo na. Kaya dahil sa epektiboan niya ito, magpapatuloy ang mga Kadiwa stores. Ang Kadiwa Store sa isang programang inilunsad noong kapanahunan ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang masiguro ang availability at affordability ng pagkain sa mga lugar na may mataas na demand at sa mga komunidad ng mga low-income families. Samantala sa post-zona briefing ng Martes, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel na ang plano nilang gawing brick and mortar store ang Kadiwa sa buong Pilipinas. Nais din nilang makamit ang 1,500 sites sa loob ng 3 taon upang matugunan ang halos bawat munisipalidad at lungsod sa bansa. Samantalang layunin din ng programa na mapabuti ang farm-to-market supply chain sa pamamagitan ng pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng lokal na producer at mga mamimili. Samantala, balikan natin ang zona, inuulat din ni Pangulong Marcos na 1,200 kilometro ng mga farm-to-market road ay malapit nang matapos ngayong taon. Good news, no? Samantala, isinailalim na sa orange rainfall warning ang Metro Manila at iba pang mga karatig lugar nitong Martes ng hapon. Ayon sa Pag-asa, ang southwest monsoon o habagat ay nagpapaulan sa Metro Manila, Cavite, Bataan at Zambales at ilang bahagi pa sa Batangas na kinabibilangan ng bayan ng Tuy, Katugbo, Lian, Calatagan at Balayan, Batangas. Samantalang nakataas naman ang yellow rainfall warning ang lalawigan ng Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Laguna at kabuuan ng Batangas. Ibinabala naman ang mga pagbaha sa mababang lugar sa naturang lalawigan. Alam ba ninyo, taglay ni Karina ang lakas ng hangin na nasa 140 km per hour at bugso ng 170 km per hour. Yan. Kumikilos ang bagyo sa pakanlurang direksyon sa lakas na 15 km per hour. Samantalang signal number 2 naman sa Batanes habang signal number 1 ang kabuuan ng Batanes, Cagayan. Kabilang ang Babuyan Island, hilagang bahagi ng Isabela, hilaging bahagi naman ng Apayao, hilagang bahagi naman ng Ilocos Norte, Binasag at Kasiguran sa lalawigan ng Aurora. Polillo Island, Calaguas Island at hilagang bahagi ng Catanduanes. Si Karina ay maglalandfall sa hilagang bahagi ng Taiwan sa pagitan ng Miyerkules ng gabi at Huwebes ng umaga at tuluyan itong lilisanin na ang Philippine Area of Responsibility ilang oras matapos ito. Samantala ayon sa PNP, generally peaceful ang ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito naman ang naging assessment ng Philippine National Police sa kabila ng pag-uudyok ng mga rallyista at pagsusunog ng EPG ng Pangulong Marcos nitong nakaraang Lunes ng hapon. Samantalang nakatakdang sampahan ng kaso ang mga rallyistang nagsunog ng EPG, sabi nga ay bawal.
Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, ang peaceful na zona ay bunsod na rin ng lubos na paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang koordinasyon ng pro at anti-Marcos protester. Sa pagtataya naman ng PNP, nasa 4,500 protester ang anti-administration, habang 3,000 naman ang pro-Marcos. Dagdag pa ni Pajardo, inaayos na ni National Capital Region Police Officer Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. ang dokumentasyon ng pagsusunog ng EPG na malinaw na labag sa batas pambansa. Ito yung 880 o ang Public Assembly Act of 1985. Okay, sunog-sunog naman, isang babae ang kumpirmadong patay matapos na sumiklab ang sunog sa barangay Bagong Baryo, Caloocan City kahapon ng madaling araw. Ayon kay Superintendent Fire Officer 4 Benedicto Tudla ng Bureau of Fire Protection, nangyari ang sunog dakong ika-4 ng madaling araw o 4 o'clock in the morning, no? 4 o'clock. Araw sa Arellano Street. Okay. Hindi nakalabas ang 58 years old na biktima mula sa nasusulong na bahay na umano'y gumamit lamang ng kandila. Nailigtas naman ng isang batang lalaki. Mabilis kumalat ang apoy kung saan nadamay ang ilan pang kabahayan. Habang mangyak-ngyak naman ang mga nawalan ng tirahan dahil sa wala silang naisalbang gamit, kabilang ang isang dialysis patient. Diniklarang fire out ang sunog dakong alas 6 ng umaga, habang tinatayang nasa 200,000 pesos ang danyos ng sunog. Samantala, arestado ang isang babaeng pulis matapos na mahuling nag-shoplift sa isang department store sa Ermita, Manila. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Ermita Police Station Precinct 5 ng Manila Police District MPD ang pulis na si Patrolman Crizanda Cruz, 33 years old, miyembro ng Police Security Protection Group ng Philippine National Police sa Camp Crame, Quezon City at residente ng Tondo. Batay sa naturang ulat ng Ermita Police Station ng Manila Police District, dakong alas 8 ng gabi ng Linggo nang maaresto ang suspect sa department store sa ground floor na kilalang mall sa Ermita. Nauna rito, pumasok umano sa naturang mall ang pulis at nang makuha ang ilang assorted items na kinabibilangan ng kitchenwares, mga damit, laruan, pagkain at iba pa, ay kaagad nang lumabas ng department store nang hindi nagbabayad sa cashier. Nakita ng alertong gwardyang si Cesar Asarcon, 51 years old, ang ginawa ng suspect, kaya't ito'y agad nang nitong sinita. Nang wala umanong maipakitang resibong suspect sa kanya kinuha ang nagkakahalagang 14,000 pesos at kaagad na siyang inaresto ng gwardya at dinala sa presinto para magsampa ng kaukulang kaso. Patay naman ang isang lalaking matapos pagsasaksakin sa iba't ibang bahagi ng katawan ng fish vendor kamakalawa ng gabi sa Novaliches, Quezon City. Dead on arrival sa Novaliches District Hospital ang biktimang si Lou Santos, 20 years old, binata ng Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Sa ngayon, tinutugis na ng Quezon City Police District ang suspect na si Joel Altura Manais, 51 years old, residente ng Magno Subdivision, Barangay Santa Monica,
Novaliches, Quezon City. Sa pagsisiyasat ng Criminal Investigation Unit, nangyari di umano ang insidente dakong ikapito ng gabi o 7 o'clock in the afternoon o ng gabi sa harip ng Rian and Renan Lumpia Wrapper Stall sa Star Market. Dumalay Street, Barangay Santa Monica, Novaliches ang naturang lungsod. Ayon naman sa mga saksi, abala siya sa paggawa ng lumpia wrapper nang mapansin niyang may tumatakbong biktima ng hinahabol naman ng suspect. Nadapa ang biktima at doon na ito inundayan ng saksak ng suspect sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nang makita na naliligo na sa dugo ang biktima, mabilis namang tumakas ang suspect sa hindi malamang direksyon. Sa ngayon, nagsasagawa naman ng follow-up operation ng pulis upang madakip ang naturang suspect. Yan po ang mga balita natin sa araw na ito. Magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan.
Okay, balik tayo sa Marikina River. Ibig bong sabihin nito, apaw na. Ah, bibigay ng alarm. Parang, di ba, alarm siya. At ngayon nga, sabi nga, ay nasa third alarm na ang Marikina River. Ayan po, ibig po daw sabihin nito, aapaw na ito. So, pag umapaw to, delikado at posibleng bahain na ang Marikina. So, panawagan po ha, dun po sa mga ano natin, mga kasamahan natin, dyan, yung mga miyembro natin sa Marikina, pag sinabi po nga kayo po ay lumikas na, palikas na lang po kaagad-agad para tayo ay maging maayos sa ating mga gawain pa sa mga susunod nating mga hakbang. Well, advisory naman natin, advisor, hindi yan advisor, joke lang yata nila yan eh. Pumasok daw doon, no, di ba? Pumasok yung ano, paano lang nila yan, ano? Parang may nagbigay sa atin yan, ipadala. Nasa Tondo ata ito eh. Okay, pumasok na din doon ang China Coast Guard, di ba? Okay, so advisory natin, advisory natin. Typhoon Karina Advisory July 24 as of 9:40, kanina po ito. Alas 9:40 po, Ang mga following areas, ano mo yan, RB, meron ako binigay sa'yo. Ang mga following areas are not passable to all types of vehicle. Ayan. Ito pong Balintawak northbound, hindi na po yan passable. Valenzuela northbound at Meycauayan northbound. Yun. At ang Marilao southbound, Meycauayan southbound. Ayan. Medyo ayusin mo, hindi ko masyado mabasa, be. Ang Meycauayan southbound, Valenzuela southbound, at Balintawak southbound. Ibig sabihin ito po, hindi na daw po, the following areas, ito mababanggitin ko po, hindi na daw po siya passable sa kahit anong type of vehicle. Ang sinasabi natin kanina, ang Balintawak northbound, Valenzuela, Meycauayan, Marilao southbound, Meycauayan southbound, Valenzuela southbound, at Balintawak southbound. Now, passable for class 1 vehicles. Ito po, mga passable. North Luzon Express Connector, C3 at Espanya Entry ramps po. Ayan. Makikita niyo po yan? Okay. The following toll plazas are temporary closed. Mga sarado po yung iba, kaya pala kanina hindi natin nakikita umaandar. Ang Marilao southbound. Yung Marilao southbound ay temporary close. Yung toll plazas are temporary close. Ulitin ko lang po ang Marilao southbound entry. Ayan po lang kung nakita nyo dyan. Ang Meycauayan southbound entry. Paso di Blas ba yan? Paso di Blas. Paso di Blas northbound entry and Tambubong southbound entry. Tabang southbound entry, Balagtas southbound entry, at Santa Rita southbound entry. Ayan. Doon po sa mga ilang pa pong mga nanonood sa atin, kung meron kayo mga report sa kinalalagay nyo, i-text lang po niyo sa atin para alam din ng ating mga ibang kababayan. Yan po yan po ang hindi passable para sa mga iba't ibang type na yun. Ito po. Not possible for class 1 vehicles, yung North Luzon Express Connector, C3, inulit lang natin, C3 and Espanya Entry ramps. Yan. The following toll plazas are temporary closed po. Ayan, nandyan na po. Ang Marilao southbound entry, Meycauayan southbound entry, Paso de Blas northbound entry, Tambubong southbound entry, Tabang southbound entry, Balagtas and Santa Rita southbound entry. Yan po, yung mga advisory natin ngayon. Nagsimula po itong advisory nito ng 9 o'clock, 9:40 o alas 9:40 po ng umaga. Ngayong araw na ito, July 24. So sana po ay may ano kayo para hindi na dadaanan yung mga ibang mga sinabi natin kanina. Okay.
So, balik tayo. Ano ba mga trabaho natin ngayon? Hello, Judah Benhar Cantoria, Marso DC, Freddy Ray, David, hello po sa inyo dyan. Kamusta ang ating mga balita dyan sa inyong lugar? Ingat-ingat lang po kayo, ha? Kuya David, Kuya Marso, Judah, ingat-ingat kayo. Ano na ba mga kasalukuyang nangyayari dyan sa mga lugar ninyo? Dito sa Pilipinas, maulan, mabaha, yun po. Okay, urgent naman ito. Ito kahapon pa to, nangangailangan ng iQuest, July 19, nung nakaraang linggo. Pero tuloy-tuloy pa rin naman po yan. Meron silang special recruitment activity na nangyari nitong nakaraan. Kailangan nila kasi ng 600 factory workers sa Taiwan. Ang iQuest po, ayan, iQuest. Okay, next natin. RB, ayan. Sabi nga natin, itong nakikita nyo po dito, para kayo makapag-register, yung pong application nyo dito, scan QR code, EQ, nakikita nyo po ba dyan? Nakikita nyo pong maigi? Yan. Hello, Miss Lou Medina. Ano balita dyan sa lugar ninyo? Is it possible pa ba, Miss Lou? David, Kuya Dave. Okay, sige. To register, you can scan QR code. Yan. Para doon sa mga application na gusto nyo mag-apply. Ayan po, para doon sa 600 na mga factory workers. Yan. Sige, next natin. Tandaan natin to, ha. No fees. Lahat po na binabanggit natin dito ay wala pong mga placement fees. Okay? No fees in any form and or purpose will be collected from the applicants. Ito pa po, kilala rin natin to. KISS Placement Incorporated. Tandaan po natin, beware of illegal recruiters and human traffickers. Now, ito sinabi ng KISS, they were looking for workers bound to United Arab Emirates for PJP Investment Group LLC. Tingnan natin ano ba mga kailangan. Papa, ano nga ba tawag nila doon? Papa, ano RB? Kailangan nila ng, saan ba yun, saan yung ina-apply nila? Okay, yan, sa Papa John's pala yun, di ba? Okay, next natin. Yan, ang mga kailangan nilang posisyon sa trabaho ay food server, counter attendant, yon. And siyempre, of course, waiter, waitress, food and food server supervisor. Qualification with at least 2 to 3 years experience in fast food or casual dining restaurant, except HRM fresh graduate or food server counter attendant. Good spoken and written English. Pleasing personality. You are dapat ay 22 to 32 years old po kayo. Ayan. Ano kaya balita nitong si Kuya? Ay, yun daw pa. Joke na yan, Kuya Rudy. Ha? Okay. Sige, next natin. Send your CV and passport to Evelyn _key placement KISS placement at yahoo.com. Ang kanilang mobile number, ayan po, 0917-154-7305. Yan. At kung dais yung pumunta ron, pwede po, para ba kayo ma-interview agad. Nasa 5th floor sila ng Bocobo Center, George Bocobo Street, corner Padre Paura Street, Ermita, Manila. Yan. Okay. Or dito, tingnan nyo rin po mo yung kanilang website. It's www.keyplacement.com. Yan po. Next natin, meron pa bang iba? Okay, ito naman. Sa Peridot. Yan, yung mga binabanggit po natin ay mga sikat at talaga walang placement fee because nasa ethical recruitment na po kasi tayo. Ang Peridot International Resource Incorporated ay manpower pooling din po ito, ha. Kailangan nila na mga trabahador. Yan. Saan? Nangangailangan sila na for Hungary. Tingnan natin ano ang mga trabaho sa Hungary about Peridot. Ayan, they need production worker. Anong qualification? Male, high school graduate, must have at least 1 to 2 years experience as production workers.
in fiberglass forming, cutting, and baking into shapes. Good physical condition, good hand grip, good manual dexterity, minimum height of 165 centimeters. At syempre, kailangan good in communication skills. Yan. Next natin. For other position, a drop box is provided for you. So, otherwise, please send your updated resume to perido4hungary@gmail.com with email subject position. Ayan, nakaganyan dyan. Or pwede kayo mag face-to-face sa kanila, ha? Ito po, pwede kayong magpunta sa Unit A and B to 1845 Dian Street, Corner Boyle Street, Palanan, Makati City. Yan, mga telephone number po nila, dyan. Ayan. Next. Ayan, CF Sharp, crew management naman po ito. Kailangan nila ng mga passenger vessel, fireman, at motorman. You can apply. Yan, ship experience po. You must have passenger ship experience, ha? Okay, you can go to recruit hire at cfsharp.com. Yan, apply na po kayo dyan. Diba? Ayan, apply na. Yun. Okay, pwede rin kayo mag-QR code, pwede kayo mag-scan and QR code po dito. Ayan, meron na naman tayong emergency alert extreme. Red rainfall warning sa Metro Manila, Rizal at Zambales. Asahan ng matinding pagulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Yan. Okay, ito 11:11. Okay. Yan. Nagkaroon po naman ng emergency alert dito sa ating mga cellphone. Sa inyo din po, sigurado. Ang sabi nga ay rainfall warning sa Metro Manila, Rizal at Zambales. Aasahan ang matinding pagulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Okay, next natin. Yan. Key job ato sa Renzol. Job opportunities in Kingdom of Saudi Arabia. Sa Mill Operation and Maintenance Company is looking for 40 tea girl. Ano bang ginagawa? Ng tsa? Yun ba yun? Okay. Ang qualification, at least 1 year experience with food and beverage industry. Experience in brewing coffee, espresso, and other beverage according to recipes. Knowledge in menu items, ingredient, and preparation method to answer customer question. Tea girl, ha? Ayan, salary nila ay nasa 1,700 Saudi Riyal. Ayan. Okay, you can apply pwede nyo i-text o i-email si Almira at rensol.com, si Kaizi at rensol.com, si Justin, si Simon, at si Nicole. Yan. Tandaan po natin, wala dapat placement fee o salary deduction. Okay? So, next natin, meron pa ba, RB? Serbisyo publiko para sa ating mga taga-Cabuyao City Hall. Yan, di ba? Sa pamamagitan po ni Attorney Late Opinia, meron kayo dyan free eye check-up, free cataract screening, free referral and assistance for laser cataract operation and other eye disease. Yan. At may libre din po dyan, may libre din po kayong, notaryo publiko. Every Monday naman po ang Hope Insight Eye Care Program. Every Monday, 9 a.m. to 12 noon. Sa session hall po kayo, 3rd floor pupunta ng Cabuyao. Yan. Ano pa ba meron tayo, RB? RB, meron pa ba tayo? May mga flash report ba tayo? Okay. So, wala na daw. Abangan natin mo yung mga flash report dito. Ulitin lang natin ang binanggit kanina ni CM Rudy Ladiao. Sabi na third alarm na po ang Marikina River. Ibig sabihin, aapaw na ito. Delikado na at posibleng bahain na ang buong Marikina. Yan, di ba? So, ingat-ingat lamang po kayo dyan sa mga kinalalagyan nyo. Kung wala naman kayong gagawin, ay
Magstay na lang kayo sa bahay, manood ng TV kung may mga ano pa tayo, no? Koneksyon. Sometimes kasi mawalan tayo ng mga ano, 'di ba? Koneksyon. Okay, si Jet Data may report, be. RB. Ito yung mga flooded daw. Teka, titingnan ko to, ha. Sige, ito padala lang to ngayon, ngayon lang. Teka, haba eh. Sandali, RB, ha. Pasig City. Ito ngayon lang to. Ngayon lang po ito. Pasig City, location of flooded area sa Pasig City, Barangay San Nicolas. Ito ay Caruncho Avenue in front of City Hall. Gutter deep daw, gutter deep. Pwede ba ipadala sa'yo, RB, para may ano mo dyan? Papadala ko. Ay, wala. Sige, tingnan natin kung makukuha natin. Yan. RB, bibigay ko muna sa'yo, ha? Sige, tingnan natin kung makukuha po. Ito ay sa Pasig po. Bagay, maano din yung Pasig, di ba? Ala, hindi. Ayaw, RB. Ayaw. Sige, tingnan natin. Kunin mo, RB, yung mga sa media men natin. Kunin mo yung mga baha talaga na nangyayari ngayon. At report ito di kasamang Jeff. Okay. Ito pa yung report kila Jeff din to. Sa ating mga media men group. Ayan, tingnan natin. Hindi ko mai-send sa'yo, RB eh. Sige, next natin. Sige. Pasig, Caruncho Avenue in front of City Hall, gutter deep daw. Barangay San Miguel. Tingnan mo, RB, makukuha mo to sa media men natin. Sa Barangay San Miguel naman, M. Eusebio Avenue, Barangay San Miguel, below knee level. Ang Mercedes Avenue going to M. Eusebio, below knee level. Sa Barangay San Joaquin, Eliscob Road, Barangay San Joaquin, gutter deep. Yan, medyo mababa ko. Ito yun, ano? Sa Barangay Kalawaan, yan, ay, naku, dun yung mga kamag-anak ko. Axis Road, Barangay Kalawaan, gutter deep. Medyo hindi naman gaano mataas yun. Ang barangay pinagbuhatan tulad ng Urbano, Velasco Avenue, knee level, not possible to light vehicles. Ang Sandoval Avenue in front of Arezzo, gutter deep na po. RB, kunin mo, nasa media men. Oo, yung mga reports sa ating mga correspondents, andito sa atin. Okay, ang Mandaluyong City. Ayan, Mandaluyong City. May Silaw Circle, ang BDO at BFP ground to knee. Ayan, medyo hanggang ano daw yun, ano. At ano ba ito? So ayon pala sa residente dito, mayroong isang Ako, baka sa kanilalagyan niya. So, buti naman nakalusot siya dito. Wala na to, tangay na to. Baka biglang tangayin po ito, ha. So ito, umaapaw na po yung tubig dito sa North Fairview na itong hanging bridge. Natawiran po ito ng papuntang Santa Lucia, di ba? Santa Lucia po ito. Opo. Huwag na lang siguro tayo magpatambay ng mga tao dyan kasi baka mapuwersa ng mapuwersa, lalo ng mga kabataan. Kasi baka mamaya biglang bumigay yung tulay. Masasakay po kayo ng ako. Hindi po biro yan, no? Kung walang kami makate. Dugtungan po. Pinagdugtungan po ng Santa Lucia para po makatawid ka sa kabilang side. So ito na po siya. At yung bako po na ating yun po yung bako na natangay. Galing po doon sa taas. So ito na po yung ilog na yun. Kaya po yung malaki. Ayun po yung bako, nakabara pa, oh. Pati bako, nakalulog. Malakas po ang galing. Uy, naman. Kaya namin. Ikaw nanagdagan kanina. Kaya nandiyan ako. Nandito tayo ngayon sa Tulyahan. Area ba? Tulyahan Bridge? Opo. Yes. Hindi, ang bridge ko doon ang daan. So dito mismo sa kinakatayuan ko, ito na, inabot na po yung ilog. Ilog itong, anong ilog yan?
Tulyahan nga po yan. Tulyahan River. Yan po yung Tulyahan River. So, siguro may papayo na lang natin sa ating mga residente na lumikas na po sila kasi patuloy pa rin pong napakalakas ng ulan. So, patuloy pa rin tataas yung ilog. So, pati yung aso. Siguro, ilikas na rin siguro natin yung aso. Ayan. So, dito mismo sa area ko, ayan. Andito na po yung pinaka-ilog at nakakatakot lang pong gumilid pa ron dahil napakalakas po ng ragasa ng tubig ng ilog. So, palalim na talaga. Ayan. So, medyo, ano nga, no? Medyo delikado. Kaya dun sa mga sinasabihan natin, tindi po ng ulan at nag-ano na nga ang ating itong NDRMC, no? Ang sinasabi niyang malakas pa rin ang ulan dito sa kinalalagyan ko. Yan. Okay. So, ulitin lang natin yung kanina. Arvin, meron ka na nakuha? Sa Ulitin lang natin. Fairview Fire Substation na fire truck natin dito sa Alterton sa may tulay. Sa may North Fairview. So yun, Ayan yung fire truck. Ito. Kawawa naman tong tropa. Kanina pa raw sila rito. So dumating lang po tayo dito at nakita natin yung truck na to dito. So baka pwede po, sinong medyo mas malapit dito sa area na to, po pwede natin ipahila. So ang pinakadaan nyo na lang yata yan, yung pinaka doon sa North Fairview mismo, doon sa may highway, doon sa may FCM, papunta rito. Ayun. Sa may Fairview ba yan? Okay. Ngayon na pwedeng ulitin ko lang yung binabakit ko kanina, Barangay Pinagbuhatan, no? Barangay Pinagbuhatan. Ito yung Urbano Velasco Avenue, knee level, o hindi siya passable sa mga light vehicles. Sandoval Avenue in front of Arezzo, gutter deep down. Sa Barangay Malino, G. Raimundo going to F. Manalo, below knee level. Ayan, below knee level. Not passable to light vehicles. Ang Carocho Avenue in front of EPD headquarter ay gutter deep. Balikan natin, punta naman natin ang Mandaluyong City. Barangay Plainview, Masiro Circle, ground to knee. May Zero Circle, ground to knee. San Pablo Street, ground to knee. San Joaquin Street, ground to knee. Santo Rosario, ganun din, ground to knee, ano? South Sikap, Tacloban ground, sa bukong-bukongan lang daw. Fabelia, nasa Ankle, ground to Ankle. Boni Sikap, ganun din siya. North Sikap, Malaya, Bumatay, San Rafael, at Plainview School, lang daw sa Plainview School, ground to waste. Yan. At para sa ating barangay Hulo, eto, private road, ground to knee. Pantalyon, ground to knee. Neptali Tiaga, ground to knee. Samantalang ang barangay Hagdan, Bato, Libis. Ito po yung Yulo Street. Yan, ground to chest. Ako ninyo, lahat ground to chest. Ang Guerrero, ground to ankle. Ang El Cruz, ground to ankle. Arroyo ay ground to ankle.
Sa Barangay Mabini, J. Rizal, Nanirahan Street, ground to ni. Villarica, ay ganun din po, ground to ni. Barangay New Saniga, F. Ortiga Street, ground to waste. Ang E.I. Lopez Street, ganun din po, ground to ni. Balistereros Street, at P. Cruz Street, Codion, Canteresa, ground to ni ang mga yan. Barangay Barangka Drive. Ito po, Bonifacio Javier, ground to ni. Wow. Barangay Bagong Silang, ground to Angka. Sa ground to Angkel. Pinagtipunan, ground to Angkel. Yan. Sa Max Show Boulevard po, ground to ni. Yan, gantuhod ano. Barangay San Jose, P. Cruz, sa ang P. ay ground to Angkel din. Sa barangay dito na yun, 9 ground to 11. Ito medyo mababa. Yan. Agipay, ground to 11. Pero Vicencio, sa yan po ang Iga. Ang ground to 11. Samantala ang barangay San Juan City, ang barangay Kabayanan, ang J. Fernandez at ground to level. Ayan. Bakit dito sa barangay Santa Elena wala siyang binanggit? Barangay San Perfecto, alam San Perfecto Street, ground to level. Ang barangay Batis, ganun din ang Valenzuela Street, Cornel A. Vital, at ang Street, yan, mga ground to po lahat yan. Ang barangay Street, at ground to barangay sabi po. Ganon din naman ang Street Corner Morgan. Presinto Trex. Flooded area ito natin si Bambang Toretto. Passable naman siya. At Street Corner Q. Dapitan. Ayan, may konti pero makadaanan daw po. Ang Sinsinto, Planet area, Southbound, kada may behikulo. Mabini from Pamela to UN Avenue Deep Water. Ang UN
vehicle. Ang airport dito, responsible to light vehicles. Siguro sa'yo. Yan po. Ating balitang halian. Maraming salamat.